Alden, inibitahan si Kath mga kasumbre sa kanyang mansion or house blessings. Sino itong babae na kasama ni Alden mga kasembreros? Yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko itong kay Kath mga kasembreros. Nagpa-post na no, yung mga iba't ibang pages sa Facebook of course sa nalalapit na magpapalabas ng Summon Someday mga kasembreros. Isa dito ay ang picture na pinost ng chismoso.com. James at Catherine malapit na masisilayan sa prime time, bagong tambalan may pasabog sa solid kapamilya viewers. So nalalapit na talaga ito. Nafe-feel ko na siya mga customers kasi nga matagal-tagal na rin silang nagsushoot no ng series na ito. Ng Summon Someday. Iniisip ko kung siguro si Direk Cathy yung nag-direct dito ay mabilis din no mga kasembres, pero yun, pelikula kasi yung mabilis yung teleserye or series mga kasembres ay medyo matagal-tagal talaga ang pag-shoot or pag-tape nito mga kasembreros. Tapos yung charity or yung bagong campaign nga ni na Alden mga kasembreros ay na-feature sa Daily Dose no. Yung kanilang bagong campaign na magkakaroon sila ng Hero for All na magbibigay ng parangal sa mga individuals na karapat-dapat na tanghaling mga bayani no sa ating society. So sabi dito ng Daily Dose, 16 hours ago, in celebration of Araw ng Kagitingan, Casino Plus and Alden Richards Foundation just launched Hero for All, a nationwide search for 20 everyday Filipinos whose acts of service have quietly changed their communities. Each recognized hero receives, grabe 1 million pesos mga customers shared between their personal cause and a community organizational of their choosing. Grabe no? What makes this worth covering is that the search is open to everyone with offline nomination, postcards available nationwide for those without internet access. The grand awarding ceremony is set for August 31 in time for National Heroes Day. Nominations are open from April 10 ngayong araw to May 1 mga kasembreros. So ano pala ito? May boto-boto din. Syempre no, magpapadala sila ng entry nila na ito yung teacher na ganito or yung kasi may iba talaga na 'di ba yung iba na feature sa Reporter's Notebook, sa Jessica Soho, yung mga teacher for example na talagang tumatawid ng milya-milya at saka minsan tumatawid sa mga ilog na buwis-buhay para lang makapagturo dun sa eskwelahan na alam mo yon na sila po ay na-assign. Grabe marami no, ang daming mga heroes mga kasembreros na hindi nakikilala at hindi nabibigyan ng tawag dito ng papugay or honor mga kasembreros ng society. No, sila yung mga unsung heroes mga kasembreros. Yung tawag dito, yung mga taong ginagawa yung kabutihan out of charity, out of kindness, out of mercy and compassion without asking for any payment mga kasembreros. So grabe ang dami nito mga kasembreros. Talagang bihira lang na marami naman mga vloggers na gumagawa rin ng ganito. Grabe 1 million pesos So it's worth covering nga talaga ito mga kasembreros. So hoping and praying na makita talaga yung deserving na mga tao na makakatanggap nito mga kasembreros. Tapos yung BYD na mismong Facebook page mga kasembreros ay nagpost ng kanilang official video kahapon mga kasembreros na talito na kinuha mismo ng BYD videographer mga kasembreros. So andito si Jaime Alfonso Sobel de Ayala, Chief Executive Officer ng AC Mobility na mga kasembreros. So talito so EV owner, so electronic vehicle. So ang ganda no, ang ganda nitong nila mga kasembreros. So mamaya i-play ko ito. Si Bob Palangka pala yung kasama ni Alden doon sa may doon sa may dito, yung pag-introduce sa kanya mga kasembreros.
si Bob Palangka. Tapos, of course, si Alden dito ay finale, no? Si Phenomenal Box Office Cinema King. Na-feature din siya, of course, no? Hindi pwedeng siya ma-feature because he is the brand ambassador ng BYD Cars Philippines. So, grabe, no? Talagang nakakatuwa at nakaka-inspire to si Soiti, mga kasambreros. Tapos, ito, late ko na to mga kasambreros na post. Kagabi niya to kahapon, tapos parang nag-send siya ng, o sabi siya ng teaser na alas 8 ng gabi kagabi ay may announcement sila sa live stream ng Casino Plus page, mga kasambreros. So ito niyata yun, nag-abang ako kagabi pero wala akong na abutan, mga kasambreros, na live ng Casino Plus. So parang may share siya na 48 minutes something. Hindi ko siya ma-share, mga kasambreros, kasi nga naka-private live siya. Pero try kong i-flash or i-retrieve, no, next vlogs natin, mga kasambreros. So ito niyata yung pagla-launch ng campaign nga nila or announcement dun sa sa Hero for All na campaign ng AR Foundation at saka ng Casino Plus, mga kasambreros. Tapos ito, Shiandro, sabi dito, wala na talagang cat mark na ang meron. Tapos tumatawa siya. Pang-aasar ito actually. Tapos yung mga pictures kasi dito ay puro edit. Puro edited ang mga pictures, mga kasambreros, ni na Mayor Mark at saka ni Kath, mga kasambreros. Nag-iiba-iba yung itsura dito ni Mayor Mark Alcala, mga kasambreros, sa comment. Ano na ito pang-asar niya sa mga bashers at saka mga negatrons, mga kasambreros. So kasi alam naman niya na puro edited lang itong ni Mayor Mark Alcala, kung kaya ginatungan niya pa ng tawa-tawa, mga kasambreros. So kagaya na mention ko nakaraan ay maraming mga AI tools at saka applications na ginagamit ngayon para mag-edit ng mga video, na mga pictures, mga kasambreros, at isipin mo talaga na totoo, no, yung mga videos at pictures na ito, mga kasambreros. So talagang marami na ako nakita. Si Karen Alfaro, hindi ko na sinave yung video, mga kasambreros, nag-post na naman siya ng mga edited pictures at videos na, mga kasambreros, ng Kath Mark. Pero hayaan natin siya, no? Kasiyahan yan eh. Pabayaan na natin, mga kasambreros. Tapos ito, si Leia, mga kasambreros, na masugid na admin din ni Alden. Andun din siya kapon sa event, no, ni Alden sa BYD, mga kasambreros. Parang nakapag-roofie selfie lang siya dito from a distant, mga kasambreros. Nakasama itong si ate din, si Leia, no, yung pangalan niya sa TikTok account niya, mga kasambreros. So ano rin to avid fan din to ni Alden, mga kasambreros, sa isa sa mga solid na Aldenatics, no, or team members ni Alden, mga kasambreros. Tapos isa sa mga major items natin, sino yung babae daw dito na kasama ni Alden? Dito kasi, mga kasambreros, may isang fan sa TikTok na parang kino-compare yung kamay niya na puti, chop, tapos brown or moreno. Tapos yung isa dito ay tapos ang next pa nun ay nagbabike, tapos si Alden yung kasama ng ng boyfriend niya. So parang ganoon siya, mga kasambreros, no? Parang ang paghanga niya dito kay Alden ay parang yung pagtingin niya daw sa boyfriend niya ay si Alden, mga kasambreros, kasi may siningit siya dito na na picture nga ni Alden at saka ng boyfriend niya, mga kasambreros, sa gitna. Tapos may nagbibisikleta din si Alden, nagbibisikleta din yung boyfriend or asawa niya siguro, mga kasambreros, no? Tapos nga may pictures na Alden at yung kanyang boyfriend, mga kasambreros. So crush na rin siguro, no, si Alden, apart from of course her jowa or her asawa, mga kasambreros. So ang cute lang. Masugid sila na fan, mga kasambreros, ni Phenomenal Box Office Cinema King. Tapos ito na pala yung sinasabi ko kanina na may isang fan na nag-post, mga kasambreros, nung pinapayungan si Alden pagbaba niya ng kotse o ng sasakyan, mga kasambreros, dun nga sa BYD.
sabi dito ng caption, ang kulit ni ate, nagmakdo pa daw at pakipayungan daw si Alden dahil napaka-sensitive. Tapos laughing emoji. So ang nag-video dito sa malayo, ito pala yung nagsasabi mga kasembreros. Ang kulit ni ate, yung voice over. Hi! Sabi, yung na-flash ko kasi yung nakaraan kanina, wala po siyang, wala siyang voice over, wala siyang audio mga kasembreros. So, yun, mamaya pa-play ko to para mapakinggan niyo pa mga kasembreros. Ang ginawa daw nila ate na kumukuha ng video kay Alden, nagmakdo daw sila, no? Nag-drive-thru sila. Kasi nga nagutom sila, tapos inabangan nila si Alden mga kasembreros. Tapos yun, parang ang kulit lang sabi na sabi niya, hindi, sabi niya, payungan yan, baka mangitim yan. Sabi nga ng nag-video mga kasembreros. Sabi niya, ang gwapo, sabi nga na, hi, sabi nga. All eyes talaga yung mga tao. Kaya soiti mga kasembreros, no, habang siya po ay naglalakad. So ang cute na ni ate habang nasa voice over. Ang cute pakinggan kasi nga talagang mas protective pa siya doon sa mismong nagpapayong kay Alden mga kasembreros. So wala talagang yung charisma talaga ni Alden parang magnet. Kahit sino ay talagang dito nakukuha at nahuhook ang kanyang attention mga kasembreros. Kasi nga siya ay charismatic, kumbaga pa love na love talaga siya ng mga tao sa kanyang paligid mga kasembreros. So meron palang sorry, hindi ko nasama to kanina, yung caption pala ng BYD Cars Philippines sa kanilang Facebook page mga kasembreros. Sabi dito ng BYD Cars Philippines 4 hours ago, a big thank you to everyone who made the first day of the BYD Pavilion at the Manila International Auto Show a truly electrifying one. So sana para to Manila International Auto Show mga kasembreros, from meeting special guests like Alden Richards and Will Dasovich to witnessing the once-in-a-lifetime awarding of not just one but 2 Guinness World Records for Drive Electric. Grabe no? Kapag Guinness World Record pala ito mga kasembreros. Love Pinas and getting a first look at the Atto 2 and the Sea Lion 7. It's been an incredible day of innovation and excitement. There's still more to experience this weekend. Join us and test drive the full BYD electrified lineup and unlock exclusive MIAS offers such as cash savings of up to 20,000 pesos on select models, only available this weekend at the Manila International Auto Show. So hanggang bukas pala ito mga kasembreros, no, kasi hanggang 11, hanggang weekend pa pala, hanggang 12 pa pala ito mga kasembreros. So ngayon po ay April 10, so hanggang 12 pala ito mga kasembreros. So yun po, no, abang-abang tayo or abang-abang kayo kung gusto niyo po na makabili ng ng electrified vehicle mga kasembreros. So yun, may mga pictures pa dito na pinost ang BYD Cars Philippines mga kasembreros ni Soiti. Hindi ko na-flash kanina mga kasembreros, pero ito po ay nag-post sila ng kanilang mga picture mga kasembreros doon sa BYD Cars Philippines. Tapos, sige, major item tayo. So, invited ba o inimbitahan ba ni Kath si Alden mga kasembreros, or si Kath sa kanyang magiging house blessing or mansion blessing mga kasembreros. So, ito pa ay katanungan din, no? Medyo malayo pa naman, April, so baka mga November pa sabi niya mga kasembreros yung public opening ng kanyang bahay mga kasembreros. So pero mag-aabang-abang tayo, no? Wala rin tayong confirmation kung siya ba ay a-attend kasi nga mailap na ang Kath din ngayon sa camera at sa tao at sa masa. Pero tayo po ay malay mo, di ba? Hindi pa naman sarado ang lahat, hindi pa sarado ang pintuan, ang bintana, hindi pa sarado ang gate mga kasembreros ng Kath din. Siguro kung sa bahay 50-50 ako mga kasembreros, pero pag mga trabaho, for example, let's say magkakaroon sila ng project, nagkakaroon sila ng bagong movie for example, ay yun, go na go yun mga kasembreros. Pero sa ngayon ay talagang we can only expect, we can only speculate, we can only analyze.
sa ating mga sariling mga sentido komon, mga kasambreros, ay pero sa kanila or sa reality hindi natin masabi na yes oo, yes hindi. So anything is possible. No, yun na lang mga kasambreros. Negative or positive, lahat pwedeng mangyari. No, so ganoon siya mga kasambreros. Pero nga mag-aabang-abang tayo sa mga kaganapan sa house blessing ni Alden. So kagandahan dito ay nag-send talaga ng update, no, or nagpo-post ng update sina Sir Pat Cauna and Alden Richards, mga kasambreros, sa kanilang bahay or sa kanyang pinapagawa na mansyon, mga kasambreros. So yun, mag-aabang-abang tayo. So hoping and praying na invite mo naman Pops Alden si Kath, mga kasambreros. So talagang marami ang pwedeng mangyari or anything can happen, mga kasambreros, especially sa buhay ng bawat artista talaga, mga kasambreros. So hoping and praying din ang kanilang pagtatambal ulit sa pelikula or sa any project, mga kasambreros. So hope and pray na lang tayo, mga kasambreros. Alright, so yan lang actually sa ating Captain items. Sana po ay play ko po itong kay Alden, tapos pakinggan natin ang salita ng Diyos, of course, na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Hello guys, may big announcement ako. Find out mamayang gabi, 8 PM yan sa live stream ng Casino Plus page. Kaya huwag kang mawawala. Kita-kits tayong lahat doon by 8 PM. Ingat baka nagmagdo pa to kuya. Nag-drive-thru. Nag-drive-thru pa yan. Nagutungan na. Ayun! Ano ba yan? Ayungan niyo naman! Kuya namin! Ayungan niyo yan! Takto na! Umigit mo! Sam! Sam! Ako yun, Sam! Hi! Sino ka? Dito lang. Hi, Alden! Face of BYD in the Philippines. Introducing the BYD Atto 2 and the BYD Sea Lion 7. The BYD experience is here at the Manila International Auto Show 2026, happening at the World Trade Center from April 9 to 12. Get up close with BYD's latest electrified vehicles and discover why it's the global leader in new energy vehicles. Drop by the BYD booth and experience it for yourself, and we'll see you at the MIAS 2026. Napakaganda ng ating Word of God, mga kasambreros. Ang title natin ay Sahod versus Pananampalataya. Bakit kaya ganito ang title natin? Romans chapter 4 verses 4 hanggang 5. When people work, their wages are not a gift. Ito pala yun, usapang sahod, mga kasambreros. But something they have earned. But people are counted are righteous or as righteous, not because of their work, but because of their faith in God who forgives sinners. Napakaganda ito, mga kasambreros. Magkakaroon tayo dito ng tamang understanding or pangunawa, mga kasambreros, versus yung human effort versus the grace of God sa pamamagitan ng pananampalataya natin at pananalig at pagtitiwala sa Diyos, mga kasambreros, sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. So sabi ni Apostol Pablo dito ay which is tama, no? Kapag tayo po ay nagtatrabaho, may sahod tayo, no, mga kasambreros. When people work, ay may sahod tayo, and hindi iyon regalo. Sabi niya, wages are not a gift. Hindi po siya regalo, mga kasambreros, because pinagtrabahuan mo siya, no, mga kasambreros. Ang regalo kasi, yung gift ay libre, di ba? So hindi mo masasabi na regalo ang isang bagay kung ito ay pinagtrabahuan mo. Tama? No? For example, may anak, asawa, kapatid, kaibigan ka nga. Sige, bibigyan kita ng ganito, basta tapusin mo ng ganito, ganyan. So, yung mga ganun po pwede siyang reward, no? Kunwari, pag natapos niya ang pinagawa mo sa kanya, tapos bibigyan mo siya ng token, for example, pera, for example, regalo, for example. So, reward na ang tawag doon, mga kasos, hindi na siya free gift, no? Hindi po siya regalo. So, ito yung in-emphasize dito ni Apostol Pablo na
in-earn natin eh. Kasi nagtrabaho tayo, may mapapala tayo, or may matatanggap tayong sahod. May matatanggap tayong something, no, na in return or kapalit ng ating ginawa or pinagtrabahuan, mga kasembreros. So, kasi nga, di ba, sa kumpanya or sa alin mga institution, mga kasembreros, kapag ikaw po ay isang empleyado, ikaw ay isang trabahante, no, ang manggagawa, mga kasembreros, ikaw po talaga ay sasahuran or bibigyan ng something in return, mga kasembreros, kapag tayo po ay nagtrabaho. Pero sabi ni Apostol Pablo dito, no, kaya ito ay sahod versus pananampalataya, mga kasembreros, but people are counted as righteous not because of their work. Hindi dahil sa nagtrabaho tayo, hindi dahil sa mabait tayo, hindi dahil sa nananalig tayo, hindi dahil sa mapagbigay tayo, hindi dahil sa maawain tayo. Yes, of course, kailangan nating maging mabait, kailangan nating mapagbigay, kailangan nating manampalataya, kailangan nating maging maawain, maging mapagpatawad, humble, and so on, mga kasembreros. Pero sabi niya, but people are counted as righteous not because of their work. No, grabe, no? Hindi rin yun dahil sa ating ginagawa na kabutihan, mga kasembreros, but because of their faith, faith in God who forgives their sins or forgive sinners, mga kasembreros. So, grabe, no? Kung kaya ito yung sasabi natin na kahit na pinakamabuti kang tao sa mundong ito, kung wala kang pananampalataya sa Diyos, kung wala kang pananalig sa Diyos at walang Kristo sa buhay mo, sa pamilya mo, sa iyong puso't isipan, mga kasembreros, and buhay in general, ay useless po ang lahat, no? Kahit na ikaw ay pinakamayaman, tapos nagbibigay ka sa dukha, nagbibigay ka sa mga misyon, nagbibigay ka sa mga simbahan, nagbibigay ka sa mga charity works, no, mga kasembreros, kung wala si Kristo sa life mo, everything is useless, okay? Para kang nagmultiply ng 1 billion sa zero. So, 1 billion times 0 is equal 0, mga kasembreros. Kung kaya napakahalaga na meron tayong kayamanan at meron tayong Kristo. Number 1 talaga si Lord Jesus Christ sa ating buhay. Kasi, marami ang mga may kayamanan, may mga kaperahan, may position, may title, may property. Kasi nga walang Kristo sa kanilang buhay, ay gumagawa sila ng masama. Especially, no, yung mga public servants natin na talagang mga power tripper, no? Yung iba, mga kasembreros, na ginagamit nila yung kanilang posisyon para magkakamkam ng maraming pera, i-twist ang batas, i-twist ang constitution, i-twist ang mapaapihin pa ang mga naapi, no, pagnakawan ng gobyerno, pagnakawan ng taong bayan, and so on, mga kasembreros. So kasi nga, they don't have Christ in their lives, mga kasembreros. Kasi kung may Kristo sa buhay ng mga public servants, matatakot yan sila, mga kasembreros, na gumawa ng mabuti, ng masama. Kasi nga, alam nila yung punishment. Alam nila yung penalty or consequences kapag ikaw ay nag-abuso sa iyong tungkulin or sa iyong posisyon sa gobyerno. So, ganun po siya. And kapag natatakot sila na gumawa ng masama at magnakaw, on the other hand, ay mas lalo sila maging loving, caring, and charitable, mga kasembreros, sa mga tao, because God is love, no? Kasi nga, mapopossess nila yung character ng Diyos, although they're not perfect, given na yon, ay gagawa sila ng mga projects, ng mga batas na ikabubuti ng ating bansa at hindi ng kanilang pansariling kapakanan or sariling desires, mga kasembreros, selfishness ba. So dapat ay kapag ikaw ay isang individual, kahit na normal na tao ka lang, magiging selfless ka. Hindi ka magiging selfish, kundi magiging selfless, mga kasembreros, kung paunahin mo yung kapakanan ng iba kaysa sa iyong sarili kapag meron kang Kristo at Diyos sa buhay mo, mga kasembreros. So, yun po yung pinagkaiba, no? Napakalaki talaga ng difference kapag ang tao po ay may Kristo at walang Kristo sa buhay nila. Makita mo sila sa action, makita mo yung pagkakaiba sa actions, the way they speak, the way they talk, the way they act, and the way they treat other people. So especially, no, kapag ikaw po ay isang public servant talaga, mga kasembreros, na dapat you are after of the welfare of the people, not your own selfish interest, mga kasembreros. This verse from Romans emphasizes a key aspect of the Christian faith. The salvation, or that salvation, is not something we can earn through our own effort or good deeds. Instead, it is a gift that we receive through faith or through our faith in Jesus Christ. This important principle reminds us that our salvation is not dependent on our own works, but on the grace of God and our belief in His saving power. So siguro mapapatanong kayo, Diyos lang pala at saka grasya niya at saka pananampalataya pala kay Lord Jesus Christ ang
paraan para tayo maligtas at makapasok sa heaven. So hindi na ako gagawa na mabuti. So mali po yun na mindset din. Kasi kapag tayo po ay ligtas na, we have been saved by the Lord Jesus Christ through faith sa kanya mga kasambreros, ay gagawa tayo na mabuti. Kumaga pa yung good deeds, yung charitable acts mga kasambreros ay bunga. No? Ito po yung resulta o produkto na natanggap na natin si Lord Jesus Christ. Kung kaya pag ikaw ay gumagawa na mabuti, ang mindset or ang iniisip ng tao, siguro born again ito. Siguro Kristiyano ito. Siguro ito, may Kristo ito sa buhay niya. Siguro manampalataya ni Kristo, no? Something like that mga kasembreros. So you cannot say na you are a believer of Christ or you have faith in Christ mga kasembreros if you're not doing good deeds or if you're not doing good. Hindi mo masabing born again ka or may Kristo sa buhay mo kung palamura ka at saka lasenggo ka, no? Or ikaw ay basagulero or ikaw ay isang taong walang panahon sa Biblia or walang panahon sa panalangin or hindi ka matulungin or hindi ka or madamot ka. For example, you cannot say that you love God and you hate your fellow people or your neighbor or your family, for example. So hindi po pwede kasi nga the greatest two commandments mga kasembreros or the two greatest commandments, love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength, and your neighbor as you love yourself or your fellow people, our fellow people as we love ourselves. So, ganun po siya. Hindi pwede natin sabihin na, mahal ko lang ang Diyos pero hindi ko mahal ang tao. Mamahalin ko lang ang tao, hindi ko mahal ang Diyos. So, hindi po pwedeng ganoon mga kasembreros. Kasi nga, they are inseparable. Hindi natin sila pwedeng gagawin natin yung isa tapos i-set aside natin yung isa at hindi na gagawin. So, hindi po pwedeng ganoon. So have you ever felt the pressure of trying to earn your way into God's favor through your actions or achievements? This verse serves as a comforting reminder that our salvation is not about what we do, but about who we believe in. So it challenges us to shift our focus from trying to earn our way into heaven to simply trusting in the finished work of Jesus on the cross. So believe yung finished work of Christ mga kasembreros sa ating pong Panginoong Diyos na si Lord Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. So namatay siya sa krus, namatay siya sa krus, inilibing, tapos sa ikatlong araw ay nabuhay siya mga kasembreros. So talagang napakaganda nito kasi maraming tao kasi na kung kabutihan lang palang basihan, kasi pansinin nyo kapag kabutihan lang pala at saka mabuting gawa yung ating pagbabasehan at hindi ang grace ng Panginoon, ay magkakaroon tayo ng konting test. For example, kung tatanungin kita, nakapagsinungaling ka ba once? Nakapagsinungaling ka ba sa tatay mo, nanay, kapatid, and so on, or kaibigan? So yes, no, kasi wala sa atin na hindi nakapagsinungaling kahit minsan. Nakapagnakaw ka ba ng kahit piso or kahit na anuman dyan, mga kasembreros? Of course, yes din, no? Nakapag-isip pa tayo ng masama sa ating isipan, ng malalaswa for example, or ng panglilibak sa ating kapitbahay, sa ating kaibigan, sa office mates, sa ating kapwa-tao. Ang sagot po ay yes. Tao dito, basta sumasama ba tayo sa mga Diyos-Diyosan, may panahon mapa-perfect ba ang buhay natin na nakapag-spend time tayo sa Panginoon ng kanyang pagbabasa ng kanyang salita o ng panalangin and so on. So hindi perfecto. So ganoon po siya mga kasombrero. So naging prideful ba tayo o nagkaroon ba tayo ng kayabangan kahit minsan sa ating buhay? Yes. So kung pagbabasehan natin sa Ten Commandments pa nga lang, di ba? Igalang mo ang iyong nanay at ang iyong tatay, no? Siguro once sa ating buhay ay nakasagutan natin ang ating tatay at nanay. Yung ating kapatid for example, di ba? So kung pagbabasehan natin yung standards na hindi base sa grasya ng Diyos mga kasombreros at saka sa pananampalataya natin sa Kanya, bagsak tayo. No? Kasi nga, doon pa lang nga sa mga commandments at saka mga questions natin kanina, ay bagsak na tayo. How much more sa mas marami pang questions at saka tanong about salvation mga kasombreros. So kung kaya, it's really sa pamagitan lamang ng mga grasya at habag ng Panginoon mga kasimis at pananampalataya natin kay Lord Jesus Christ tayo naligtas. So sa ating final thought, unlock the power of faith over works. As Romans chapter 4 verses 4 hanggang 5 eloquently reveals, our salvation isn't a product of our toil, but a gift of divine grace. Embrace the wisdom of relying on God's righteousness, not just our labor. So yun siya, no? Sahod versus pananampalataya. So kung kaya napakahalaga po talaga na magkaroon tayo ng tamang
pangunawa or kaalaman sa kaligtasan, because forever na ito mga kasambreros. Alright, so yun lamang po sa ating Word of God ha. Nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at tamang kaalaman or knowledge about faith, mga kasambreros, and grace of God, and salvation in general. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said amen and amen. See you sa next segment mga kasambreros, and paalam po. I love you all.